7 pinaka-favorite kong Japanese horror movies. Karamihan dito hindi ko na pinanood ulit kasi ayoko na mabalik yung trauma ko sa mga to eh. Basta gawang Japan, magbablurred talaga yung mata mo sa takot eh. Unang-una, Noroi the Curse. Magsisimula ito sa isang journalist na gumagawa ng mga documentaries tungkol sa mga paranormal. Kaya naman, dito siya may iimbestigahan na konektado pala sa isang misteryo tungkol sa isang demonyo. Next, Ju-on the Grudge. Dahil dito, yung pag-creak ng mga hagdan, kinakatakutan ko na. Tungkol ito sa isang bahay na maraming nagaganap na mga kababalaghan. Bahay na to, may mga iba't ibang taong titira dito kung saan may mga may experience sila at may mga mangyayari sa kanilang tatakot at kukuha sa kanila. Next, Ringu or the Ring. Bata ako, yung pinakakinatakutan ko dito, yung lalaking to, yung nakaturo sa may gilid doon sa may videotape. Tungkol ito sa isang reporter na mag-iimbestiga matapos makita yung pamangkin niyang wala ng buhay. Sa pag-iimbestiga niya, lumalabas na merong napanood na videotape yung pamangkin niya at ito nga yung susundan niya para mahanap yung sagot pero siya pala yung masusundan ng laman nito. Next, audition. Hindi ito yung audition na sumasayaw. Ito, madugo to so baka hindi to pwede sa lahat. Magsisimula ito sa isang lalaki na magjojowa ulit matapos mawala yung asawa niya. Tulong ng kaibigan niya, dito sila magpapa-audition kung saan may makikilala siyang isang babae na magugustuhan niya. Pero ang pinapangarap niyang masayang relasyon ay magbabago nang unti-unti niyang ma-realize na merong mali sa babaeng ito. Next, infection. Hindi ko na masyadong maalala yung story nito basta ang alam ko may isang taong naging sabaw dito eh. Basta mangyayari itong lahat sa isang ospital kung saan may mga empleyadong masasangkot sa pagkategi ng isang pasyente. Pero dito mas lalala yung mga bagay-bagay sa kanila nang may kumalat na sakit doon sa ospital na babawi sa mga buhay nila. Second to the last, reincarnation. Isang babae yung kinuha ng isang direktor para gumanap sa isang movie tungkol sa isang brutal na nangyari noong 1970s kung saan maraming tao yung binawian ng buhay. Sa pagtanggap niya sa may role na to, dito siya may mga mararanasang mga kakaiba, kabilang nga dito yung pakiramdam na parang nandun siya mismo sa araw na nangyari yung grabing araw na yon. Okay, save the best for the last. Perfect Blue. Isa to sa mga napanood ko na hindi ko na kayang panoorin ulit kasi sobrang nandidire, natatakot, at kinikilabutan ako dito. Nagsisimula ito sa isang sikat na singer sa may Japan kung saan mas pinili niyang maging artista. Pero sa pagpasok niya sa bagong career na to at sa sobrang ibang-ibang industry na to, dito niya kakaharapin yung desisyon niya at yung mga taong naapektuhan nung desisyon niya.